Ito po ang magiging topic natin for today. Sara, kinakalkal pati ng media. Sige, tulong-tulong pa kayo. Ayos lang yan. Pangalawa, mga congressman, naawa na din. Bongbong, may bukol, di umano. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Ano itong bukol? At saan itong bukol ni Bongbong Marcos? Delikado ba ito? Kailangan ng operahin? Pag-usapan natin mamaya. John Vic, ang laki ng nilaki ng ulo. Kakaiba talaga. At yan lang po ang ating mga balita ngayon, pero mangilan-ngilan sa ating balita ngayon. No? Marami rin tayong balita tungkol sa nagaganap na galawan sa Senado. Iba po yung nakikita nyo. Okay? Kung hindi nyo pa po napanood yung vlog ko kahapon, panoorin niyo. Pero iba po yung nakikita nyo sa media at iba po itong sasabihin ko. So pag-usapan natin maya-maya lang. Sana po mapanood ninyo ang vlog na ito simula't simula hanggang sa matapos. So okay, hindi ko na po pagtatagalin. Ay, paalala lang po, wag pong kakalimutan. Importante po yan, i-like nyo po itong video na ito. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, subscribe po. Like and subscribe. Diretso na po tayo agad sa ating balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po muna ang ating pag-usapan dahil si John Vic tatakbo raw presidente. Grabe, lumaki ulo nitong mama na ito, no? Ito muna pag-usapan natin bago yung bukol. Ay papakita ko sa inyo yung video. Yung bukol ni Bongbong Marcos di umano. Ito muna po. He just said he's open. He's not closing his door. What you said, Secretary, was that you have the experience, the executive experience. Yes, being in the cabinet really opened my eyes to what the country is all about. Grabe ito. Ang lupit nito si pwede na daw siyang tumakbo dahil open daw siya para tumakbo bilang presidente dahil nga nabuksan na yung mata niya nabuksan na yung mata niya rito sa politika at dahil siya yung naging executive, naging secretary, lumaki na rin yung kanyang vision. Sasaglit ka pa lang naging secretary, pambira. To make it, how it runs, what makes it difficult, who are the best people around, what to look out for, what are the red flags, what are the friction costs around. Dami niyang alam. Meron na siyang experience bilang executive department. So, bentahe. Dami niya alam, di ba? Nakikita nyo? What makes it difficult, what makes it easy. Those things are what you learn firsthand. And knowing all that, it didn't scare you away. No. It's one of the most thrilling experiences you can ever have, is to serve in the cabinet. Because you're in the room where decisions are made. And showing up in that room means a lot. Even just listening means a lot. So does that, did your being in the cabinet, has it increased the chances or the openness of your mind to a possible run in 2020? It's always been open. I cannot lie to you. But whether or not I will is the question. So. You did Fair say, enough. Secretary, you have 36 years of loyalty, the Remulias to the Marcoses. More than already, 40 years. 40 years na. 40. Wow, ang lupit. Ang lupit pala nito si Remulla. 40 years na silang magkaibigan ni Bongbong Marcos, no? So open daw siya, no? Open daw siya sa pagiging standard bearer, ni Bongbong Marcos. Ganyan din naman si Risa, di ba? Open din siya. So, posibleng tumakbo. So, ito yung mga napupusuan na tatakbo si John Vic at saka si Risa, no? Isa yan sa kanilang tinitingnan. Pero alam nyo, di ba? Parang ganyan kasi minsan merong, this is not to insult everybody, no? Pero minsan yung iba, nagkaroon lang ng cellphone, nagkaroon lang ng camera, vlogger na, di ba? Yung iba nakatungtong lang sa gym, isang buwan pa lang sa gym, gusto nang maging bodybuilder.
Eh, wala namang masama sa pangarap, okey lang po 'yan. Pero pagdating sa pangarap mo, pagdating sa pulitika, ibang issue 'yun. Kasi wala ka pang nagagawang mabuti sa Cavite. Ayaw nga sa'yo ng tao. Ewan ko, totoo ba ang nababalitaan natin? Ayaw ng tao sa Cavite, sa Rimulya. Ang gusto raw do'n Revilla. Tapos tatakbong presidente. Tapos dikit kay Bongbong Marcos. Yan ang magiging issue. Dikit kay Bongbong Marcos. 40 years pa pinagmamalaki niya. 40 years na raw sila magkaibigan ni Bongbong. O anong issue do'n? Eto. Decades. No, 79 pa kami magkasama. So more than. With an endorsement of President More than 40 years. Marcos for 2028 be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. Yun. Ang tanong, big thing ba sa'yo kung i-endorse ka ni Bongbong Marcos? So ito, isa pa tong pumupustura. Ayan. Pareha sila ni Risa. Pumupustura na maging standard bearer, tatakbo presidente kasi ang linaw-linaw. Hindi ako tatakbo kung hindi ako i-endorso ni presidente. Sa madaling salita, parinig yun. Oo, parinig yun, nagpaparinig. Baka naman i-consider mo ako. O, di ba? Sila pang hindi magkasundo, di umano ni Torre. Yan din ang pinapaugong. Alam mo, kakaisip nila ng kakaisip. Baka mamaya, pati si FLM, patakbuhin na nila. Si Tito Soto, o baka mamaya si Joey, si Bigso. Hindi ko na alam kung sino pa gusto nilang patakbuhin presidente, si Vice Ganda. Lahat pagsama-samahin nyo na para kalabanin si Sara. Hilong-hilo na po sila. Hindi na nila malaman ang gagawin. No? Ang lupit talaga ng pagkakataon ngayon. Grabe. Kung ikaw, you're outsider, titingnan mo yung ginagawa nitong mga to, sabi ko, grabe ka desperado, no? Ang dami po talagang gustong umepal. Pero alam naman nila wala silang kapana-panalo. Ooh, that's new. With its negative ratings, how Yan ang matindi. Yan ang matinding tanong. With these negative ratings, negative ratings, how can that endorsement mean anything? ang ganda nung tanong na yon. Yung negative ratings ni Bongbong Marcos. At least umamin yung One News. Ito'y under News 5. Negative na si Bongbong. Bakit gusto mo endorsement? 'Di ba? Pera. Machineries. Kung tawagin nila in English, machineries. In English, connection. In Tagalog, pera. Pera yan. Yan yung nakaupo di ba? So pagka ikaw ang pinatakbong presidente, matalo man si John Vic or matalo, hindi naman kasi mananalo to. So kung matalo o matalo, panalo sa pera. Di ba? Eh, Ayusin mo, sagot. Baka magkamali ka, hindi ka, yung postura mo, hindi ka kuhanin ni Bongbong Marcos. It's I the serve ano, at it's a family thing, it's the confidence network, thing. it's the machinery. Yan. It's the network, it's the machinery. Pera. Siyempre yung network. Ano ba yung network? Connection. Connection sa mga negosyante. Di ba? Malalaking mga trilyonaryong negosyanteng nagbibigay sa mga politiko. Machinery. Oh, you're so cynical. Yes. Can't you be positive, diba? We're here trying to paint a rosy I've been picture in and you, this- I've whatever I been say, in you're this always, chair you're and- incredible. You're incredulous right away. A realist. Diba? You're incredulous. I'm trying Well, to because talk in poetry. You beat me up with prose. Diba? So would it be safe? Hindi ka makasagot. 'Di ba? Bakit gusto mo yung endorsement? Yung iba patayo na. Palayo na kay Bongbong Marcos, napapansin nyo, yung iba dumidistansya na. Ikaw gusto mo pang lumapit. 'Di ba? Alisan mo ng power si Bongbong. Kunwari, ma-impeach yan. Kunwari,
Kunwari lang hindi ko sinasabing sana mangyari. Kunwari biglang mamatay. Tingnan mo yung mga yan, talikuran lahat yan, balimbingan, kaliwat kanan, balimbing. Ipagdasal ninyo, hindi mamatay si Bongbong Marcos. Pag namatay yan, tingnan nyo. O kaya kung may biglang natanggal, naalis bilang presidente, legal way I'm talking about legal ways. Natanggal. Tingnan mo, lipat yung mga yan. Tingnan ko kung gusto pa nilang idikit yung pangalan nila kay Bongbong Marcos. Mga oportunista rin eh. Ako itanong ko, John Vic, ganun ka ba? Di ba? Ganun ka ba, John Vic? Tayo naman nagtatanong lang, no? Pero magkakasubukan dahil ang mga politiko traidor. Baka nga may trinaydor tong Hindi nyo ba trinaydor ang Rebilla? Ako tatanong lang. Hindi nyo ba trinaydor ang Rebilla? To say that if That you was get poetry! so if you get the BBM's No, endorsement, let's not go there. Let's not it'll go there. Kita mo? Hindi niya kaya. Ayaw niya yung topic. increase your Let's not go there. Speculative good, na. Sige. Good work will always sell Pakawalan na itself. natin si Secretary Good kasi work. baka Ay nako. So eto yung mga klase ng mga sekretary. Ako nga duda pa kung itong sekretary na ito ay isa doon sa binabanggit ni nasa listahan ni Lebiste kasi sabi niya 'di ba may 5 nakaupo ngayong sekretary nasa listahan ng Cabral Files. Sa madaling salita, may nakaw. Hindi ko alam kung isa siya doon. Pero ito yung titingnan natin. Naging secretary lang, kala mo, alam na alam niya na pagiging executive. Baka nga kahit sa barangay tanod, hindi manalo ito. Pwede siguro pag ang election, PTA, di ba? PTA. Pero president, ang bilis naman ata lumaki ng ulo nito si John Vic. Hindi kasi iba kasi po ang president. Yung president, una, may talagang heavily connected ka dyan. Mahal ka sa bawat sulok ng barangay. Hindi ka pwedeng malakas lang sa Cavite. Dapat sa mga kasulok-sulukan na barangay, malakas ka. Sino ba to si John Vic? Bago siya kinuhang sekretary ni Bongbong Marcos, yes, kilala sila sa Cavite. Pero Cavite is Cavite lang. Kahit sabihin natin vote rich ang Cavite, napakalayo nun. Di ba? Alam mo, yung ganitong klase, na yung lumaki ang ulo, kahit sabihin kinukonsider na hindi. Don't even consider it. Meron nga mga vloggers, naging vlogger lang, gusto nang tumakbo. Gusto nang tumakbo senador. Pambira, wala pang ang 1 million yung subscribers mo. Yung ba, alam mo, grabe ang pagiging sakim sa pera, kapangyarihan. Nabubulag ka Hindi mo na nakikita, ano ba talaga yung kalagayan ko? Di ba? Hindi lang po ito Hindi lang po itong si John Vic. Ito pa po. Nako, ito pa. Tingnan po natin, nakita ko to sa Facebook. The Situation Report. Informal Online Poll Result. Duterte Sara, 97.6. Ontiveros, 2.2. Remulla, 0.2. Kahit ito informal online poll lang, ang layo di ba? Kaya nga ako kahit alam mo yung sinasabi ng mga Pinklawan, sinasabi nitong sila Lamas, itong pangit na Lamas, sabi ni Robin, no? Kailangan daw magsama-sama sila. Kasi kung maraming tatakbo na lalaban kay Sara, hindi mananalo. Alam mo, kung ako kay Sara, sabihin niya, gusto mo kahit maraming tumakbo, i-add nyo pa lahat.
ng boto. Takbo si Ontiveros, takbo si Remulla, takbo lahat. Pati si Lenny, pati si Bam, kino-consider, pati na rin si Torre, kino-consider na rin. Talagang grabe, no? Kung ano-ano naiisip nitong Dilawan na ito. Talagang, diyan mo makikita na ang Dilawan talagang bulok na bulok na. Tingnan mo yung ano nila, yung mga nagmi-meeting sa Dilawan, De Lima, yung iba na taga-bundok pa ata. Kahit pagsama-samahin nyo, boto nyo, ha? Hindi, yung totoo lang. Hindi kayo aabot sa magiging boto ni Sara sa 2028. Kung aabot pa si Bongbong sa 2028. But assuming umabot siya, malabo. Kaya ako, ano sa tingin ninyo? Hindi na kasi usapin, eto, ano na to eh, alam to ng lahat, even sila umaamin eh. Kaya nga sinasabi nila, hindi sila pwedeng magwatak-watak eh. So alam nila talagang malakas si Sara. Dilawan, yung mga komunista, yung mga NPA, yung mga pula, lahat po alam nila malakas si Sara. Kaya nga nanginginig na sila sa takot eh. Diba? Eh yan naman public knowledge. Eh, sino ba sa inyo dito hindi nakakaalam niyan? Diba? Alam ng lahat. Hanggat buhay si Sara, hindi sila mananalo sa 2028. Kaya ako sa tingin ko, delikado buhay nitong si Sara. Delikado. Kaya mag-iingat ka, Sara. They are desperate. Naalala mo yung nangyari kay Ninoy? Hindi nga natin alam kung sinong yumari kay Ninoy. Ayoko na magbintang. Hindi natin alam kung kalaban sa politika. Or baka nga kakampi pa sa politika ang yumari kay Ninoy. I really don't know. Pero, meron silang tendency ganyan. So dapat mag-iingat to si Sara. Kasi obvious naman kaya nga binabanatan to sa impeachment, kikita naman natin, that is public knowledge. Kung mahina si Sara, hindi yan pagtutulungan ng kung sino-sino. I mean, si Risa ba kakainin yung tae ni Bongbong? Kung mahina si Sara? Hindi. Yung mga Dilawan ba kakainin yung sinuka nilang Marcos? Hindi. Tinain na nila yun, isinuka nila, kinakain nila ngayon. Bakit? Dahil malakas si Sara. Yan ang masakit man sa kanilang tanggapin, pero yan ang katotohanan. Hindi na natin maaalis yan. 'Di ba? So, lahat po kakasuhan yan sa ombudsman, sa impeachment. And yun nga, delikado buhay nitong si Sara. So, they will try their best hindi makaupo to si Sara. Lalong-lalo na pag nakaupo si Sara. Alam naman natin eh, di ba? Alam natin sino ang mastermind sa ghost projects. Sino ang mastermind sa flood control scandal. Alam na po ng buong Pilipinas yan. Kaya siyempre, gagawin nilang lahat ng paraan para ang makaupo ay kakampi ng mga magnanakaw. Pag ang nakaupo galit sa magnanakaw, yari. Eh yung iba nga dyan, adik pa. So pag ang nakaupo ay galit sa adik, yari din. So kailangan makaupo, galit sa adik. Pero ang tanong nga dito, aabot pa ba si Bongbong Marcos dahil may bukol? Ayun na sabi ha, hindi natin alam kung ito'y totoo o hindi. Pero sasagutin natin, ipapakita ko sa inyo yung video kung may bukol nga si Bongbong Marcos o hindi. Ito po yun. Ito po, nilabas ng bilyonaryo. So gusto ko po titigan yung mabuti. Doon sa may mga edad na nakatulad ko, isuot nyo na yung reading glass ninyo. I-zoom po ninyo. Ha? Kasi po ito'y sinend sa akin. At ilang beses kong ni-rewind, finorward, in-slow-mo, etc. etc. Ang tanong nila, Coach, tingnan mo to, may bukol. Coach, tingnan mo ito, parang nakakatiter. Kasi 'di ba may sakit ito at nakaratay. So, for optics, probably
Baka kahit nakakateter or kung ano man 'yan, hindi natin alam, kailangan siya lumabas. Baka sumaglit lang 'to ta's babay na, ganyan-ganyan lang, kaway-kaway tapos na, 'no? Hindi natin alam baka mahilo-hilo pa 'yan. Pero tingnan niyong mabuti, ito naman ay nilabas ng bilyonaryo, ha? So ito ay legit, assume kasi mainstream media 'to. Tingnan niyo pong mabuti, i-zoom niyo, oh. Ay kikita niyo hindi, nakikita niyo yung bandang kaliwa? Oh. Tapos parang may ballpen mahaba dun 'no, may ballpen mahaba. Tapos doon sa bandang baba, doon sa baba ng packet, tingnan niyo yung bukol. Oh, oh, yan. 'Di ba? Ah, ah. Kasi 'pag tiningnan mo naman sa likod, flat, 'di ba? Hindi natin alam, yan ba ay taba? Ulitin natin, hindi natin yan ba ay taba or mali lang yung pagkaka-tuck-in ng shirt niya, yung inshirt niya, o talagang nakakateter ito? Baka inoperahan, hindi natin alam, baka naka-plaster, 'no? Ah, Ganun pa man, tayo'y nagtatanong kay Bongbong Marcos, sana'y papaliwanag mo. Hindi naman kita pinagbibintangan na cocaine yung nakalagay sa sa tiyan mong 'yan. Hindi ko naman sinasabing gano'n, 'di ba? Kahit na sinasabi ng kapatid mo na ikaw ay nagco-cocaine kasama ng iyong asawa at anak, hindi ko naman sinasabing cocaine yang nasa tiyan mong 'yan, 'no? Oh. Pinapakita ko lang kasi tinatanong sa akin, tulungan niyo akong magpaliwanag kasi tinatanong, message ng message 'to si ano, 'tong si ano, itong subscriber natin, Oh, oh, 'di ba? Kayo na lang bahala diyan. Mukhang hindi naman siya nagkamali lang ng tuck-in, hindi naman po parang taba. Kasi yung kabila hindi naman ganyan. Ah, ah. Ako lang naman, ang issue ko lang naman dito, pagka may mga ganito, alam niyo kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga usap-usapin? Dahil ayaw niyo magpa-drug test. Drug test na naman, kutsoli. Hindi kasi walang tiwala ang taong bayan sa kanya. Alam mo, sinabi ni PRRD bangag 'to. Kung nagpa-drug test na siya, tapos na. Even nung eleksyon, sinabi ko na sa kanya 'yan. Bakit ka sa St. Luke's nagpa-drug test? Bigla ka na lang naglabas ng result? Dapat sa PIDEA. Tapos sinabi ni PRRD, bangag ka, ayaw mo magpa-drug test. Sinabihan ka ni Attorney Vic, bangag ka rin. Ay magpa-drug test ka, ayaw mo din. Hindi naman sinabi ni Attorney Vic bangag siya. Tapos ngayon, tuloy kakatakbo mo, nagsalita na yung kapatid mo. Hindi lang ikaw ang bangag, pati asawa mo, pati anak mo, bangag. Pag may mga ganito kasi, kailangan sinasalubong mo. Hindi dapat si Claire ang nagsasalita in your behalf. Kasi sabi ko, connected sa drug test yan eh. Pag may ganyan, sagutin mo, hindi totoo. Tutuloy. Ang tinatanong mga vloggers, mapapag-usapan tuloy. Hindi ko rin naman alam kung ano yan. Malay ko ba dyan? Hindi naman tayo nagkikita. Pero kasi pag titingnan mo in, plain view, mukhang ang bukol. Mukhang plaster. 'Di ba? Mukhang naoperahan tapos pinaster, kailangang plaster. Hindi natin alam. So kaya nga dapat mag-explain siya. Pero alam mo sa totoo walang dudang ganito. Pag naglabas ka ng medical bulletin, yun ang hinihingi eh. Yung official na ilalabas ng St. Luke's. Yung ipakita mo sa taong bayan, eto medical bulletin ko, maayos ako, hindi ako na-opera, eto. Sign.
by St. Luke's. Total, naglabas ka na rin ng drug test ng St. Luke's eh. Hindi, ilabas mo na rin yan. Tatanggapin ng tao naman yan eh. Ang problema kaya hindi tinanggap yung drug test mo sa St. Luke's, biglaan. Hindi ka nagpakita na ikaw ay na-test. No. Eh yan, dapat ipaliwanag mo. Hindi mo na nga kailangan magpaliwanag kung may medical bulletin eh. Pero dyan, ayaw mo magsalita. Ayaw mo maglabas ng medical bulletin. Tinatanong ng tao. Ngayon, kailangan mong i-explain sa taong bayan. Ano yan? Hindi ko alam. Baka may dala kang pera dyan. Malay natin. Kung baka may dala ka sigarilyo, hindi ko alam kung baka may dala kang Johnny Walker dyan. Kung ano man yan. O hindi ko alam. Baka malaki lang yung junior mo. Tumambok, may nakitang pogi. Ay, may nakitang hindi, it's open eh. Di ba? It's open for opinions, no? But one thing for sure, matambok nga. Matambok ka, Bongbong Marcos, ha? In fairness, matambok yan. Matambok yan, nandiyan sa harap mo. Pakisagot lang po, ano po iyan? Next topic po tayo. Ito naman ang ating pag-usapan. Marami na rin mga congressman ang naaawa. Tingnan natin to. Ang totoo niyan, marami lang sa atin ang naaawa sa kanya. At marami ang naririnig kong nagsasabing, nakakahiya. But Madam Speaker, distinguished colleagues, Kanino ka naaawa? Kay Bongbong Marcos dahil may sakit? Naawa ka kay Bongbong Marcos dahil may bukel? May bukel si Bongbong? Hindi. Naawa daw siya. Naawa raw siya kay Kiko Barsaga. hindi hiya ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Awa umano ang naramdaman ni House Deputy Ang plastic nitong babae na to. Ang plastic mo, Ting. Naawa ka kay Kiko. Mambira. Ba't ka naawa kay Kiko? Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garit para kay Congressman Kiko Barzaga matapos patawan ng panibagong 60 araw na suspensyon ng Kamara sa kanyang paliwanag upang pagtibayin ang boto pabor sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na suspindihin si Barzaga. Sinabi ni Congressman Garit na ilang ulit na siyang nagpakita ng konsiderasyon sa kapwa mambabatas. Gayunman, sa kabila nito, hindi umano tumigil si Barzaga sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media na nakakaapekto sa reputasyon ng mababang kapulungan. Ayon pa sa mambabatas mula Iloilo, posibleng may personal na dahilan si Barzaga sa mga naging kilos nito at ang suspensyon ay panahon upang magnilay at suriin ng mambabatas ang kanyang sarili. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances surrounding the events that are eventually unfolding. So ganito, naawa daw siya dahil nasuspinde at isususpindi ulit 60 days ulit, additional 2 months si Kiko Barsaga. Naaawa daw siya dahil ang pinapatukuyan nito yung alam naman natin na ginagawang issue na may sapak si Kiko Barsaga. Hindi natin alam kung totoo o hindi totoo. Okay, hindi naman ako doktor. Pero sinasabi niya, ako'y parang bilang doktor, pakinggan niyo yung sasabihin niya, bilang doktor, may mga circumstances. Batas ang kanyang sarili. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances That may be personal. Bilang doktor at nanay, may personal circumstances. surrounding the events that are eventually unfolding. So yun nga, ang pinapatukuyan dito, may sapak si parang pambihira. Naawa ka. Pero binanatan mo dyan. Di ba? Pambihirang kaplastikan nitong mga ito, no? Kung talagang naaawa ka, hindi mo na dapat binabanatan. Alam mong nandiyadyaan ka. Alam mong ilalabas sa TV yan. Tapos, meron kang sinasabing medical
Maybe not directly, pero alam naman natin ang pinatutukuyan nila na may medical problem 'tong si Kiko, 'di ba? Naawa ka pero siniraan mo, ang pla-plastic nitong mga 'to. Dagdag pa nito, bukod sa mambabatas ay naaawa rin siya sa mismong 4th District ng Cavite na pansamantalang mawawala ng kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ngunit para sa suspendidong kongresista, Ito lang nga sa akin, wala namang issue sa akin kung talagang mali si Kiko Barsaga, isuspindi niyo. Kung gusto niyo tanggalin niyo pa, eh. Ito naman ang lagi kong sinasabi sa iba. Pero patas dapat, 'di ba? Kung ganyan ang standard niyo kay Kiko, dapat ganyan din ang standard niyo sa mga magnanakaw. Alam niyo namang maraming kontraktor diyan, eh, sa hanay ninyo, ni ayaw nga niyong imbestigahan. Eh, bakit ang isususpindi ninyo yung nagsasalita nung baho niyo diyan sa loob? 'Di ba? Wala naman akong problema kung i-impeach si Sara, eh. Kung imbestigahan si Sara patungkol sa confidential funds. Imbestigahan niyo rin yung presidente at bilyon ng confidential funds no'n. Ano kayo? 'Di ba? Ganyan, same thing. Ang sinabi ko kila Tevez, kila Bong Revilla, kahit kila Pastor Gibo, lahat yan. Yung iba pinapadaan nyo sa due process, ni ayaw nyo nga padaanin sa due process itong mga ito. At kitang-kita naman natin, puro mga kalaban sa politika ang binabanatan. Diba? Hindi po tayo nagtatanggol. Kung gusto nyo, i-demanda ninyo. Bahala kayo. Alam ko may immunity itong mga ito. Pero antayin nyo panahon, i-demanda ninyo kung may mali siyang nagawa. Diba? Tanggalin ninyo, okay lang, tanggalin. Gawin nyo rin sa mga kasamahan nyo dyan. Eh meron nga kayong naging kasamahan dyan, eh, child abuser, convicted by the court. Wala kayong ginawa. May mga kasamahan kayong tinuturo na hinahatiran ng pera. Wala kayong ginawa. Yeah. Eh dyan tayo nagkakaproblema sa mga ganyang kaplastikan, eh. Oh. Eh kung higupin kaya nito yung tae ni Bongbong Marcos o ni Tambaluslos, palagay nyo gaganyanin nyo yan? Eh sinasabi yung kalokohan ninyo. Kaya galit kayo kay Kiko. tila drama lamang ang ipinapakitang awa sa kanya ni Garin. It's very dramatic. Actually, mas mabuti kung maawa siya doon sa mga naapektuhan ng dingback siya because that's Oh, kita mo. Di balik sa inyo. Back to you. Doon kayo maawa. Ako, dapat sinabi mo, hindi lang sa mga naapektuhan ng sakit na yan. Dapat, yung gamot na yan, dapat sinabi mo rin na dapat maawa kayo dun sa mga namatay sa baha. Doon kayo, maawa doon sa mga ninakawan ng distrito ng pera. actually the mothers there face far more than whatever I'm facing now. Giit pa nito, mas nararapat umanong ituon ng emosyon at atensyon sa mga karaniwang Pilipinong humaharap sa mas mabibigat na suliranin kaysa sa mga usaping may kinalaman sa politika. Because losing 2 months in Congress or even losing my position, facing suspension or expulsion, these are very small compared to the problems that the average Filipino citizen face. And me, I can afford to lose my job here in Congress, but the average Filipino citizen, especially now when we're facing severe economic instability. Ako, yun nga dyan eh. Ang dami nating problema. Ang dapat pinofokusan natin, ito uulitin ko, mag-iingat po din kayo sa mga politikong ganyan. Hindi kay Kiko yung mga politikong ang daming issue sa buhay, pero yung main thing, hindi nila tamaan. What is the main thing? What is the main problem? Yung ghost projects, yan ang problema natin ngayon. Bakit ang dami yung sideline? Pati si Libiste, imbis na tulungan yung si Libiste, pinagtutulungan nyo pa.
Yung dapat niyong tulungan para mailabas yung baho diyan sa ghost projects, pinagtutulungan. Hindi lang po ano, hindi lang politika, mag-iingat po tayo sa vloggers. Ako'y nagpapaalala parati. May mga vloggers na nililigaw tayo. Inilalayo tayo dito sa flood control. Andi dito po yung problema. Andi dito po ang namamatay ng mga Pilipino dahil sa lintik na ghost projects. Andi dito po yung problema. Diyan sila kumukuha ng pera. Focus tayo diyan sa ghost projects. Huwag tayong gumayang mga tayo. Ako, payo ko lang sa mga vloggers. Huwag tayong gumayo sa mga politiko kung saan-saan. Yung pinagtatakpan yung totoong mastermind. Kung ano-anong topic ang pinapasok. Kung ano-ano. Di ba? Ano pinagkaiba nating mga vloggers doon sa mga politikong ang binabanatan yung mga senador, si Kiko, si Libiste, pero tahimik sa flood control. Anong kaplastikan yun? Di ba? Anong klase yun? Huwag tayong gumaya sa mga ang bilis naman nating nabulok. Kaya anong iisipin mo sa politikong umiiwas sa usaping flood control at saka ghost projects at mastermind? Di bayad, di ba? Di ganun din yung vloggers. Yung umiiwas sa flood control sa ghost projects. Focus tayo. Huwag tayong kung ano-ano. Ha? Ako kasi, nagagalit na rin ako dito sa mga wala nang inatupag tong gobyerno na ito. Hindi lang gobyerno, pati yung vloggers, kung hindi paano makakalusot sa flood control at paano pababagsakin si Sara ng hindi halata. Parehas na, politiko tsaka vloggers ngayon. with plenty of issues. Evan Alvarez, UNTV. Next topic po. Ito, pag-usapan natin itong plastic na pastor na ito. No? Ako talagang medyo ayoko talagang tawaging pastor to. Talagang kinikilabutan ako eh. No? So tawagin na lang natin siyang congressman hindi nanalo. Tandaan po natin, talunan to, hindi ito nanalo. Kaya putak ng putak eh. Kasi ang nagpanalo dito, hindi talaga panalo to. Talagang pinaupo lang ni Garcia. So that position belongs to Garcia. Magic yan. Yung panalo, hindi pinaupo. Yung talo nagpupuputak. Ang lakas ng loob, ang kapal na mukha. Sa bagay, bayad utang eh. Kailangan niyang banatan. Yung kalaban ng amo niya. Member din ako ng ng Committee on Ethics. Talagang pinag-usapan namin. Ako nga, Member siya ng Ethics Committee. Talagang pinag-usapan nila si Kiko Barsaga. Kung anong gagawin kay Kiko Barsaga. Ano ang gagawin kay Kiko Barsaga? ako talaga ang gusto ko dyan, expulsion na yun. Hindi lang suspension. Gusto niya expulsion. Bakit? Okay. Kasi you can suspend him. Hindi naman titigil magsalita yan eh. Magsasalita pa din yan eh. Maliwanag. Yan ang purpose. Yung katulad ni Kiko Barsaga, this is not an isolated case. Si Kiko lang kasi, malaki ang platform dahil congressman. Pero sa kanya galing, para tumigil magsalita. Kasi nga kung sususpindihin mo, habang suspended, magsasalita at magsasalita pa rin. That exactly what the congressman wants. Yan ang talagang, hindi lang mga congressman, yan talaga ang ginagawa ng mga politikong involved sa ghost projects. Or kung hindi man involved sa ghost projects, yung bossing nilang pinagsisilbihan, yan ang gusto. Manahimik si Kiko, manahimik si Libiste, manahimik si Defensor, manahimik si Chavit, manahimik ako, manahimik kayo, manahimik tayong lahat. Tuloy ang nakaw, huwag niyong pansinin yung ghost projects. Punta tayo doon sa impeachment dahil sa 150 million lang ni
Sara. Ayan. Yung 3 taon na ginagawa sa atin, let me repeat this, yung 3 ginagawa sa atin, sa mga politiko at sa mga vloggers katulad ko at sa mga katulad ninyong mga manunood, sinabi in one sentence ni Abante. Patayin mo na kaya para manahimik. Ba't kala mo ba pag tinanggal mo yan? Kasi yun nasabi niya, pag sinuspindi mo, hindi naman titigil magsalita. So expulsion, tanggalin. Tingin mo pag tinanggal mo yan, tatahimik? Lalo magsasalita yan. Di patayin mo na. Hindi kasi parang ganito. Hindi po ako nag-aano ng violence ha. Ano po yan ha. Ang ibig ko lang sabihin, ganyan ang gusto nyo sa Pilipino eh. Manahimik. Wag natin pag-usapan yung ghost projects. Wag na kayo. Wala nang freedom of the press. Wala nang freedom of speech. Kalimutan na natin yung Bill of Rights. Tingnan mo. Yan ang gusto nilang mangyari. Ano kayo? Diyos? Hindi Diyos ang tingin nyo sa sarili nyo. Kayo na lang ang tama. Alright. At meron pa nagsasabi na sana maging compassionate kami because Ayan, tingnan mo tong animal na to. Ha? May mga nagsasabi maging compassionate o maawa naman kayo kay Kiko dahil ano? he has a parabang neurotic attitude. Sabi ko, he does not believe that he has a mental a mental problem. Ayan. So, sinasabi niya, maawa naman daw kami sa kanya. 'Di ba? Pero siya nga hindi siya naniniwala, may sapak siya eh. English lang kaya maganda pakinggan. Pero yan ang ibig niya sabihin, neurotic. Sa madaling salita, may tama si Kiko. Ako, hindi naman ako medical expert, okay? Hindi ako doktor. Nakita ko na rin sa personal si Kiko. At si Abante, hindi ko nakita sa personal pa. Pero looking at it, Abante, parang ikaw may tama. Oh, maybe Kiko is weird dahil he is different. Di ba? I don't know. Hindi ko sa pinagtatanggol si Kiko. Pero pag nasa kongreso ka at di ka nagnanakaw, magmumukha ka talagang weird. Di ba? Ay, hindi ko alam kung nagnanakaw si Kiko or hindi. Pero with just that example, ikaw ang kakaiba. Di ba? I think it's safe to say na mas maraming magnanakaw kaysa hindi magnanakaw na congressman. Even mga congressman kasamahan nyo, sasabihin yan. Diba? So magmumukha kang weird kasi ikaw eh. I mean, it's the same thing as sa edad ko, sino ang hindi naninigarilyo at nagiinom? Magmumukhang weird. College ka, fresh graduate ka, hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagiinom, magmumukha kang weird. Pero ang tanong, sino ang tama? So kung ako titingnan mo, Abante, ikaw may tama. Isipin mo, pastor ka, wala kang compassion. Papalabasin mo na hindi tayo dapat maawa dyan, tas babanatan mo sa TV. Ikaw may sapak. Hindi siya naniniwala dun eh. Ano po kung Oo. masasabi nyo sa sinasabi Hindi siya naniniwala doon. Eh bakit? Sino magsasabing may sapak? Di ba yung doktor? Doktor ka ba? Ngayon, kung meron kang ebidensya na maglalabas ng medical na may sapak ito at ito'y dapat nasa ospital, wala sa Congress, edi ilabas ninyo. But for the meantime, inaakusahan mo eh. So, sasabihin ko sa iyo to, unaccused
is considered innocent until proven guilty. Hindi, 'di ba? Oh. Sabi ng iba na Pero freedom of speech. Well, we allow that. In fact, sinabi ko pa nga, na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate. Ang gago mo talaga. Ang gago nito. Pinipilit yung medical. O, hindi ba? Ba't hindi mo? Ang tanong, bakit hindi ba magkaroon ng freedom of speech? Hindi nyo siya bayaang magsalita? Ba't gusto nyo patahimikin? Dito ka na naman sa mental aspect ni Kiko. Eh baka mag-exam kayo niya, mas matalino sa'yo yan. His rights as a person. So, nasa kanya yun eh. Nasa kanya. He can still speak outside Congress, but not inside Congress. Ay, ayan po. So nakikita ninyo. Ha? Nakikita nyo ang mukha ng Congress. Grabe. Sa Senado, we have Tito Soto and Lacson controlling the narrative. Diyan sa Kongreso, we have Abante. We have the likes of Abante na kinokontrol lang Hindi kayo pwede magsalita dito. Kami ang bossing dito. Bigyan ng maleta to. Bigyan ng Rimowa. Ang kapal ng mukha nito. Ayokong tawagin talaga tong pastor pero pastor daw siya eh. No, but ayoko siyang i-judge patungkol diyan, but I don't think so. Next po tayo. Ito pag-usapan natin itong si Vice President Sara. Pinag-iinitan siya parang pati kayo na mag-observe kung tama ang ating nakikita na pati ata media kinakalkal na eh. Tingnan natin. Betrayal of public trust. Kasama yan sa grounds ng bawat isa sa 2 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Maituturing daw na pagtataksil sa bayan ang paglustay ng bise sa 612.5 million pesos. Naging 612. O bakit? 612 million pesos. We're talking about confidential funds. Si Bongbong billions. Billions, not billion. Billions po ang confidential funds. Hinahatiran pa ng maleta ni hindi nyo mapaimbestigahan. Na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Diyan lumutang ang mga kontrobersyal na mga pangalan sa resibo ng confi funds ni VP Sara. Galing nung nung impeachment ako ito lang nakikita ko diyan eh. Yung impeachment ni Bongbong Marcos. Di ba parang dumaan lang? Ni walang detalye tungkol sa pinag-usapan yung droga, pinag-usapan yung kanyang yung nangyari ditong pagpirma niya sa budget, hinayaan niya lang. Ang daming issue. Pinag-usapan ba sa media? Pinag-usapan ba sa Congress? Kay Sara, may detalyado, no? Tingnan ninyo, kayo na magtingin, baka mali ako eh. Okay? Pero as I observe it, in my opinion, iba yung balita nung binubusisi yung impeachment ni Bongbong Marcos. Parang wala lang, di ba? Parang dumaan. Etong kay yung pangalawang impeachment ni Sara, wala pa. Pero detalyado na. Merong serye ng iba't ibang dodong gaya ni na Dodong. Dami pa, yan Ay sabihin, hindi kasi coach dati na yan eh. Binabalik pa. Yun na nga, exactly. Ganyan ang ginagawa eh. Yung dati ng kaso kakalkalin. Ugali ng gobyerno to. Ay hindi ko alam kung kasabwat ang media dyan. Kayo nang magtanong. Ay kayo nang sumagot. Sa tingin ninyo kasabwat ba media? Hindi ko alam kung kasabwat ang media. Pero yung dating kaso ni Pastor dismiss na kinalkal pa nila. Kinalkalan din ang kaso si Tebes. Na-dismiss din.
Ang hilig mangalkal nitong mga 'to. So, nalalabas naman sa media, kakalkalin lahat 'yan, oh. Wala pa impeachment, sige kalkalin natin. Sana itong mga congressman natin or I don't know kung sino man dapat nagkalkal no'n, congressman natin o yung mga media man 'yun. Kinalkal niyo rin yung kay Bongbong Marcos, 'di ba? Tutal pinag-usapan niyo na sa impeachment. Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal at iba pa. At kung ano-ano pa, Xiaomi 8, Patty Ting, Jay Camote, Miggy Mango, at ang pinakasikat sa kanilang lahat, si Mary Grace Piatos. Giit ng kampo ni VP Sara, handa silang ipaliwanag ang mga pangalang yan sa tamang forum, oras na umusad na ang impeachment laban sa kanya. Handang ipaliwanag. Hindi yung sinasabi kasi nila, ipipresenta na daw yung Mary Grace Piatos. Fake news kayo! Kung sino man nagsabi niyan, hindi ko alam. Sinabi ba ng News 5 yan? O kung sino man nagsabi niyan, na ipipresenta na si Mary Grace. Alam nyo kasi bakit? Bawal yun. Kaya nga confidential eh. Ano ba Tagalog ng confidential? Pagchismisan? Pag sinabi bang confidential, dapat tinatalakay. Para kayo yung kaibigan ko eh. Ano yung kaibigan mo? Yung sasabihin ko, alam mo may secret ako, huwag mo sasabihin. Alam na ng buong grupo. Pagka may sinabi kang ganyan, huwag mo sasabihin ha. Meron kayong tropang ganon? Kung gusto mo mag-announce ng isang bagay, sabihin mo sa tropa mo ganon. Kung tinan niya, lahat po ng grupo may ganyan. Lahat po ng tropahan may ganyan. Even lahat ng pamilya may ganyan. Yung taga-announcement, tawag ko dyan Mr. Announcement eh. Meron kayo dyan sabihin mo, meron ako secret. Huwag mo sasabihin Pero sa loob-loob mo, gusto mong ipasabi. Kasi pag sa kanya mo sinabi, talagang sabog. Ganito to. Ang gagago, confidential funds nga eh. Alam mo bang pwede pang ikulong si Sara doon pag sinabi niya? Kasi dapat pinoproteksyonan mo yung mga katulad nito. Hindi katulad niyan. Yung mga NPA. Siyempre tuturo niyan yung mga rebelde, yung mga komunista, yung mga NPA. Yung mga nangingisnap ng tao sa bundok. May mga kilala kayong congressman ganyan. Pakilagay niyo dyan sa harap. Sa comment section. May kakilala kayong congressman na ganyan, yung nagdadala sa bundok. Lagay niyo sa comment section. Kaya nga doon ginagamit yung confidential funds. Kaya nga yung mga nagkikidnap, dinadala sa bundok, galit na galit kay Sara. Di ba? Tapos gusto malaman yung sino yon? Patayin mo na yun. Papatayin yan. You know why? Parang si Saldi ko yun. Isa yun doon sa magnanakaw din ng ghost projects. Yung mga intel na yan yung nagbubuking kung sino yung mga NPA, yung mga rebelde. It's one of them. Tapos ibubuko mo kung sino yun. Di parang pinatay ni Sara yun. Kukulong pa si Sara niyan. Sagot naman dyan ng Makabayan Block. Naku, narinig na natin yan. We're ready to explain. Pero hindi, tatakbo na naman sa Supreme Court. Tanga! Ine-explain naman eh. Tanga ka rin talaga. Demanda mo ko, sige. Anong klase kang mambabatas? Hindi ba lagi niyang ine-explain? Ayaw niyong tanggapin yung explanation. Bibigyan kita halimbawa. Pag tinanong mo ko, Coach Soli, bakit galit ka ba doon sa mga nangungumbinsi ng estudyante at dinadala sa bundok para labanan ang gobyerno? Sasabihin ko, gago ka ba? Bakit dadalin mo yung mga anak namin sa bundok? Anong matututunan doon? Mamaya gahasain nyo pa. Example lang, hindi ko sinasabing siya mismo ha. Pero siyempre kung NPA ka, hindi mo tatanggapin yung explanation ko. Hindi ko sinasabing NPA to. I'm just giving you an explanation na meron explanation
I'm just giving you an example pala. Merong explanation na hindi nyo gustong tanggapin. Ayaw nyo tanggapin eh. Ilang beses na rin in-explain bakit hindi pwede ang rebelde. Bakit wag awayin ng China. Nagagalit kayo. Di ba? Oh. Huwag ka nga For magbida-bida. Supreme Court. Don't wait for the impeachment proceedings. Ipaliwanag mo na ngayon. Okay. Tanga ka. Tanga talaga to. Hindi po mura yung tanga. Ibig sabihin ko, i-stupid o kaya naman ay nagtatanga-tangahan. Alam mo, galit ako sa nagtatanga-tangahan. So, kung nagtatanga-tangahan ka, tawagin na lang kitang tanga. Papaliwanag daw. Pero ang ginagawa daw ni Sara, tatakbo sa Supreme Court. Abay, siyempre. Kasama sa batas yun eh. Kasi ayaw nyo tanggapin. Huwag na daw antayin ng impeachment, paliwanag na. Eh anong nangyari doon sa impeachment nyo kay Bongbong Marcos? Ano yun, nagpataas lang kayo ng presyo? Oh. Yung sinampan yung impeachment kay Marcos, wala daw substance. Diba? Galit na galit kayo kay Sara, kay Bongbong Marcos. Gumawa kayo ng drama. Walang kwenta yung ipinasa nyo. Napaka-ipokrito mo itong mga ito. Oh. Dahil sa pahayag ng kampo ni VP Sara, umugong ang usap-usapan na posibleng iharap na nila ang totoong Mary Grace Piatos. Paglilinaw naman ng legal counsel ng bise na si Attorney Michael Poa, wala raw siyang sinabi o kinumpirma na ilalabas nila ang isang Mary Grace Piatos. Oh, so, fake news. Kung sino man nagpalabas niyan, fake news. Hindi ilalabas ang si Mary Grace Piatos. Malay mo, ako yon. Kumpiyansa ang Ay! Ikaw ba? Ikaw ba? Oh. Magdidemanda ka pa. Ang kapal ng mukha mo. Di ba ikaw yung convicted ng korte na child abuser? Hindi ako nagsabi nun. Korte. At hindi kita pinagbibintangan. Hindi. Kasi ako galit ako dun sa akusahan mo yung tao pero wala pa namang ano. Lagi ko sinasabi, an accused is considered innocent until proven guilty. Ikaw guilty na. Bakit? Sabi ng korte yun. Tanga. Ikaw pa magdidima-demanda ng ganyan. Nanguha ka ng bata, nang abuso ka ng bata. Ang kapal ng mukha mo, te. Di ba? Sige, itanggi mo. Itanggi mo! Na sinabi ng korte, child abuser ka. Didemanda mo rin ako. Gago. Lalakas na ano na ito mga ito. Akala mo kalilinis na itong mga... Ba't ba ang hihilig nyo sa bundok? Hindi, itong child abuser ha. Sinabi naman ng korte yun eh. Hindi, fake news ba ako? Just research nyo. Kung hindi convicted yan. mga naghain ng reklamo na sufficient in form and substance ang impeachment complaint laban sa bise. Kakuha ng sapat na bilang ng suporta ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. In other words, makikita natin na yun. Nasang bundok ka ngayon? Hindi, para nasa bundok tayo may paligid. Malay mo, nasa Tagaytay o nasa Baguio. Kayo naman eh. Mayorya ay susuporta sa impeachment complaint. Samantala, nakakuha naman ng kumpirmasyon ang News 5 na may ikatlong grupo na maghahain ng impeachment laban kay VP Sara sa Lunes, February 9. Hanggang ngayon naman, hindi pa raw natatanggap ng opisina ni House Speaker Bogie D ang dalawang impeachment complaint na nauna ng inihain. Nagbabalita mula sa Good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Ha? Alam nyo ba, hindi nyo napapansin. Nandito muna tayo sa ano. Hindi nyo ba napapansin? Medyo tahimik ang minority ngayon. Alam mo yung may lalim? Tahimik. Di ba? Tapos, itong kabila, itong majority black,
itong majority block, tawagin na lang nating tambaluslos block. Ang ingay. Meron pa raw silang palitan, di umano, patungkol dito kay Lebiste. Sige lang, drama lang kayo. Drama lang kayo. One thing I know, tahimik ang minority. And one thing I know, isa na lang, may numero na. Di umano. Yan po ang sabi sa atin. So, antay-antay lang. Sana matanggal na yung attack dog ni Tambaluslos dyan sa Senado. Matanggalan ng posisyon. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na i-like nyo po itong video na ito. Sana masubaybayan ninyo ang vlog ko. So, subscribe po kayo para i-inform kayo ni YouTube sa mga vlog ko. Sana makapanood kayo parati. Thank you po sa sama sa akin sa vlog na ito. God bless everyone.